Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. Sa video natin, pag-usapan natin dito, bakit hindi kanya ma-let go? Yan, sinalagay ko sa comment yung timestamp. And syempre, lalagay ko din siya sa description box. So, pwede ka na pumunta sa comment, click mo lang yon. Diretso ka sa reading natin. Yan. Thank you everyone for watching our video. And maraming salamat po sa palaging panonood ng mga videos dito sa YouTube channel ko. Kung bakit ngayon ko naisip mag-video at pause ako. Kakaiba, no? Ganun talaga. Minsan di natin mapipili yung mga nangyari sa buhay natin. Pero kailangan nating gumawa ng paraan. Dahil ako pause, mag-adjust ko ng konti. Papagiti ko lang kayo. Gagawin ko ang best ko na makapagsalita sa paraan na naiintindihan na hopefully hindi halatang paos. Pero paos talaga ako, guys. Pagawin na natin ang reading na to. Lagay ko yung timestamp sa comment section. So start tayo sa group 1. Sana makuha niyo yung messages na para sa inyo sa reading natin. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. And I'll see you on your reading. Namaste! Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. Bakit hindi kanya ma-let go? Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So napili mo dito, existence. Kuha lang tayo ng cards mo. Okay, shuffle lang tayo ng cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel ang message para sa group number 1. And sana clear message. Sorry sa voice ko medyo paos. Okay lang yon. Puwiti ko lang kayo. Tingnan. Suka tayo ng cards dito. So you have to use your intuition sa reading natin. So yung tanong na sasagutin natin, bakit hindi kanya ma-let go? Kuha tayo dito ng 5 cards. Tingnan natin. And if bago ka sa channel ko, ngayon ka pala nagpunta sa Lalisa Tarot, definitely welcome ka dito. Hit like and subscribe. And comment din kung saan part nag-resonate sa yung reading natin. 2 of Wands. Tingnan. Bakit hindi siya ma-let go ni person? The Star. The Star. 10 of Cups. King of Pentacles. Last card. Tingnan natin na. Ba't hindi siya ma-let go ni person? The Devil card. Sa ilalim. 2 of Swords. Okay, so nice ko lang. Mag-add lang tayo ng cards dito. Tingnan natin. So you have to use your intuition sa reading natin. Tingnan ko Mag-add tayo dito na 4 na messages. We don't know how hard it was to let you go. Ito nga yung topic natin. Puwiti ko lang kayo. Ba't hindi ka nyo ma-let go? Person, bakit di mo ma-let go si group number 1? We need to let each other go. Natin I left you before you could leave me. I left you before you could leave me. And last message. I want to feel that way again. I look for you everywhere. Nagconnect kayo ng person sa
Pangarap, possible, at one point, nagtagpo kayo sa isang place kung saan inaabot yung pangarap niyo pareho. Pwede nakikita ka ni person as someone very unique. Very unique ka sa paningin niya. Parang optimistic ang person. May possibility. Si the star dito naka-apron, no? Parang siya naka-apron. Napapansin niya sa'yo na maganda pagpapalaki sa'yo. May something dito sa apron, no? Ramsin yung magaling kang magluto, marami lang. Pwedeng talented, yes. Very talented. Something sa letter Y. Or pwede tinatanong niya why? Why? Ba't kanya nakilala? Possible hindi siya naghahanap ng person ng time na nakilala ka niya. Possible. Kaso, natuwa siya sa'yo Na-imagine niya yung sarili niya na partner ka. Kung mag-settle down si person, pwede naisip niya ikaw talaga yung partner na para sa kanya. Iba yung pakiramdam niya pagkasama ka, parang safe. Possible ayaw mo din sa drama ayaw mo sa toxic na mga environment. Possible pareho kayo. May tendency si person mag-escapism Bigay ko lang. So meaning, pag marami siyang problem, may tendency siyang tumahimik or lumayo. Yes. Mag-detach. Yes. So, pag pakiramdam niya, hindi na para sa kanya ang isang bagay or sitwasyon, willing siya mag-walk away. Always, ang pakiramdam mo sa person, laging gusto niyang umalis. Pwede talagang mahilig si person mag-travel. Marami sa inyo, possible long distance ang relationship kasi two of one Pwede magkaiba talaga kayo ng ginagalawang mundo. Or magkaiba talaga, magkalayo. Pero pareho kayo mataas ng pangarap. Pwede ka ma-let go ni person. Kasi kahit saan siya makarating, nahanap ka pa rin naman niya. Yes, sinahanap ka niya. I look for you everywhere. Sa maraming mga places na pumupunta siya, possible, wish niya kasama ka niya doon. Si the star, nakikita ko siya always as wish card. Kung alam mo mga wishes ni person, very special ka sa kanya. Possible meron siyang pinag-pray or winish para sa'yo na hindi mo alam. Isa siya sa mga nagdasal na makuha mo yung pangarap na yon. Ayaw niya talaga mag-isa ka. Meaning, kung nagkaiwalay kayo, pinagpe-pray niya pa rin na sana hindi ka mag-isa. To the point na kahit hindi mo siya kasama, okay lang sa kanya. Parang ang ayaw niya mangyari is mag-isa ka. Existence, parang nag-iisa. Parang hindi niya kaya makita kang nag-iisa at malungkot. And kung wala siya doon, pinagpipray niya dumating yung mga soulmates mo, family mo, lahat ng tao sa buhay mo malagas sa'yo. Kasi sana nandun sila para sa'yo. Possible, gusto kanya lagi malayo sa mga kapahamakan. Yes. Hindi kanya ma-let go kasi very special ka sa heart niya. Very special person. Meron siyang deep love sa'yo na hindi niya kayang express. Hindi niya alam paano sabihin. Takot si person ma-abandon na. Ayaw niya feeling na na-abandon na, naiiwan. So, ayaw niya ma-feel mo yon. Yung feeling na nag-iisa. Pwedeng namimiss ka ng person. Hindi ka niya talaga ma-let go kasi love ka niya, namimiss ka niya. Kung magkaiwalay kayo ni person, pwede malungkot si person. Pero hindi mo kasalanan yon. Kung masisisi na sarili mo. Possible yun na ayaw niya mangyari. Sisihin mo ang sarili mo. Yakat ang song. Kaya ko to kahit paos. Kung magkikita tayong muli, hindi ko na ikukubli
Nais madama muli ang iyong pag-ibig kahit sandali. Ibigin mo ako ngayon at bukas ay iwanan mo ako ng bagong alaala sa aking pag-iisa. Sagutin natin tanong, bakit hindi ka ma-let go ni person? Possibility. Pag nag-isa si person, ikaw ang naiisip niya. Hindi ka niya ma-let go kasi namimiss ka talaga ng person. Pag nag-iisa, yes. Lalo na pag nag-iisa. Namimiss niya yung mga times na magkasama kayo. Naalala niya yung mga times na nakikita ka niya na parang poker face. Ano kaya sinasabi ko dito, ano? Ano ba yung poker face? Parang wala emosyon. Possible. Namiss ka ng person. Kaya hindi ka niya ma-let go namiss ka niya. Yung kinanta ko, grabe yun. Kay Regine yun Sa aking pag-iisa, may maiwasang maalala ka. Tinula ko na lang. Hindi ko makanta. Tamis ng iyong halik. O, ikaw may alam nun. Kasi wala ko alam doon. Pagtila kita. Hindi ka niya makakalimutan. Minsan hindi natin ma-let go yung mga tao na very unforgettable. Alam mo yon. Marami naman tao sa mundo Marami naman talaga. Pero may mga tao kasi nag-stand out. Pwedeng takot si person na iwan mag-isa. May takot siya ma-abandon na. Pwede. Pag-aralan mo yung mga sinabi ko sa reading, ikaw pa rin kasi nakakakilala sa person mo. Napipil ko lang dito, isang person na parang hindi ka ma-let go kasi nalulungkot siya, nahihirapan siya pag wala ka. Hindi niya maamin sa'yo na pipil niya. Pwede na palapit naman siya sa'yo. Pwede. Pero hindi niya na-explain or napaliwanag sa'yo na pipil niya. And na-miss ka niya palagi. Lalo na pag nag-iisa. Impossible, lagi naman talaga siya mag-isa. Pag-aralan mo sinasabi ko, mag-add lang tayo message galing sa person. Kung may sasabihin siyang person mo, bakit hindi ka niya ma-let go? Ano yon? Yun ang question Tingnan natin. Baka namimiss ka niya. Sana makita na kita. Ikaw naman person din nagpapakita Pakulit ko, no? Marsa niyo siya hindi nagpapakita. Mamig ka. Sana makita na kita. Pero namimiss ka niya. Ngayon, kung reverse ito, let's say, ikaw ang hindi makalet go kay person, then, yes, sagot. Di mo malet go si person kasi gusto mo siya makita. Namimiss mo si person, wala masama doon. I look for you everywhere. Kung meant to be, magkita kayo ni person, magtatagpo kayo ulit ni person sa daan na yon. Sa parang, sa intersection na yon. Ano man to sinasabi ko? Doon. Magkakasalubong kayo doon. Possible hindi mo siya makilala pag nakita kayo. Ibang-ibang dating niya. Or hindi ka niya makilala. Ikaw ba itong channel ko? Kasi general reading to. Pero pag nagtagpo kayo, possible magugulat siya sa'yo. Talaga. Kaya mag-ready ka palagi. Pag lalabas ka, make sure you're ready. Sino kayo channel ko dito? Possible namimiss ka ni person. Kaya hindi ka niya ma-let go. And lalo ka niya namimiss pag nag-iisa. Dinadaan na lang niya sa pakanta-kanta. Ikaw nakakaalam ko person mo tong channel ko. Pero hindi ko na-extend na video, group number 1. Next time, gawa tayong extended version. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. If gusto mo ng personal reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for helping me grow my channel. Sana makagawa pa tayo ng madaming readings in the future. Close ko na reading dito, group number 1. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. Sabak tayo sa topic. Bakit di ka niya ma-let go? Shuffle lang tayo ng cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 2 and sana clear message. So, kuha lang tayo ng cards para sa reading natin. You have to use your intuition sa reading natin. So, tingnan ko. Kuha lang tayong 5 cards.
Tingnan natin. Six of Swords. Seven of Wands. Seven of Swords. Natin. Queen of Cups. Three of Pentacles. Sa ilalim. Knight of Swords. Okay, add lang tayo ng cards. Tingnan natin. And ipago ka sa YouTube channel ko. Thank you sa panonood ng video natin. Thank you for watching the video. So, add ako na 4 messages. Tingnan ko. May sasabihin sa'yo si person. I am not available. I hope that you can forgive me one day. At pa tayong dalawa. I hid who I really am from you. It's time for me to heal now. We will be together again. So pag-usapan natin itong mga cards mo. Bigyan kita ng song dito. Ang aga na song natin. Okay lang yun. Ayun talaga eh. Umpisa na natin. Bigyan kita song ha. Hindi ka na nagparamdam, muhat ng kulap ako'y naiba. Sige na please, huwag kang mainis, bumalik ka na sa'kin. Sorry, mahal, ika'y nasaktan, bumalik ka na sa'kin. Bumalik ka na sa akin. Ayusin ko nga. Bakit di mo pa kasi balikan to? Ako ulit ang tarot reader mo. Ba't di ka niya ma-let go? Ako talaga sabihin to salita na to eh. Baka kasi umaasa si person. Umaasa si person na babalik ka. Na babalik ka sa kanya. Or umaasa si person na siyang pipiliin mo. Yun na talaga. Siyang pipiliin mo. Pwedeng takot si person magkaroon ng karelasyon. Yes. Courage yung card nandito eh. Pwedeng wala siyang lakas ng loob. Sabihin sa'yo yung mga nafe-feel niya. Ang tanong kasi natin dito, bakit di ka niya ma-let go? May possibility. Meron pa kasi kayong mga bagay na hindi na pag-usapan ni person. Kasi pareho kayong busy. Pareho kayong maraming ginagawa sa buhay. I am not available. So, wala kayong time para pag-usapan yung mga bagay-bagay. Pwede nagkahiwalay kayo ni person. Ito yung parang kanya-kanya kayo ng journey. Ngayon, kung anong context, pag-aralan mabuti. Yung iba sa inyo kasi may partner eh. Bigay ko lang. Yung iba sa inyo meron. Yes. Yung iba naman, wala, pero ako single or available ni person. Pero marami hindi available eh. Ibalik ko lang talaga doon. Marami kasi merong partners eh. Meaning, ang tinatanong mo person, hindi partner mo. Parang pwede mo na tingnan gano'n. So, pwede itong someone in the past, ex mo, or someone na bagong kakilala mo. Always naman, wala akong judgment kung anong sitwasyon mo sa person. Kasi sasagutin nating tanong, ba't hindi ka niya ma-let go? So, possible, kung ex mo to, ba't di ka niya ma-let go? Siyempre, nanginginayang siya. Nanginginayang siya sa pinagsamahan nyo. Marami na kayong pinagdaanan together. Marami kayong challenges na nilabanan. Always, ikaw yung person nagpalakas ng loob niya. Kahit nakapunta na siya sa malayo, nakabalik, nandun ka pa rin. Very unconditionally loving ka sa kanya, very supportive person. So, nahirapan talaga siya makahanap ng very loving, very supportive, and very attractive person. Nakikita ka ni person as Queen of Cups kung babae, Knight of Swords kung lalaki.
Ngayon, kung LGBTQ, all good naman. You have to use your intuition sa reading. Si Queen of Cups lang kasi, maganda. Dito pa lang, malalaman mo na kung file mo to eh. Dito pa dito pala sa part na to. Alam ko naman lahat nagpunta dito sa group 2. Maganda at pogi. Yes, possible. Kasi Knight of Sword. Knight in Shining Armor. Grabe, diba? Possible may tsura kang person. Pati ka niya ma-let go. Kasi nagagandaan siya sa'yo kung babae ka. And pogi ka kung lalaki. Always naman, pagdating sa love, bigla ako seryoso, no? Pagdating sa love, wala naman yung sa itsura eh. Pero aminin mo, may mga tao kasi napaka-physically attractive na tao na ma-appeal. Isa kang loving, supportive, and very attractive person. So, kaya i-check natin yun na. Loving, supportive, and attractive person. Loving, supportive, attractive person. Pag loving person, pwedeng sa paraan mo ng pagmamahal, very unconditional. Pag unconditional yung loving kasi, ano mo yung, parang nagsasacrifice ka doon sa person. Mapagpatawad, very forgiving din. Pag supportive, ito yung parang nag-extend ka ng help sa person. Malayo man siya o malapit. Kung magkalay ko ng person, ito yung nagbibigay ka ng support sa kanya sa malayo. Chinicheer mo siya sa malayo. Okay, nice ko lang. Pag nakikita ko tong card na to, eto, kalimitan, nakikita ko tong card na to kapag yung energy, nagpapakita na parang, ayoko tawagin anxiety or sadness. Pero yes, parang nandun. Meaning, eto talaga siya. Pero ito siya sa loob. Yung parang, hindi niya nakikita kung gaano siya ka-beautiful na person. Ngayon, kung ikaw ito, kung hindi mo nakikita kung gaano ka kaganda or gaano ka ka-beautiful as a person, and then sabihin ko na, ganda ka. Sa kasi, kino-compare natin sarili natin sa ibang tao. Nangyayari yan. Pwedeng gustong sabihin sa'yo ni person ito na hindi ka kailangan magselos, ma-insecure, kasi may likas ka naman na beauty na taglay. Marami dito very jealous, possessive minsan, very jealous type of person. Possible, mapalalaki, mapababae, or ano man gender mo. Hindi ko malat ko ni person kasi ngayon lang siya nakapil ng love na nagbibigay sa kanya strong emotion. Yung jealousy kasi, hindi natin siya tatawagin bad emotion. Hindi naman. Nangyari talaga yan sa magkarelasyon. May mga taong typical na seloso. Meron. Kanya ma-let go. Kasi alam niyo, napaka-selosa mong person kung babae. Kung bakit natutuwa siya sa pagiging selosa mo, pag-aralan mabuti. Bakit ganon? Pwede mo questionan, bakit kaya? Iniinis ka ba niya? Pag-aralan mabuti. Possible marami na sa inyo very jealous type. Tuntua siya pag ganito itsura mo. Tinan mo. Papansin mo sa mga card parang may kaaway, may sisugod. Ano kasi dito, very jealous type of person. Na wala tayong judgment doon. Hindi ko siya nakikitang bad. Minsan yung jealousy, sign yun ng love. Minsan, may mga pagkakataon. Minsan kasi, nakakatakot din pag hindi nagsiselos ang partner, di ba? Huwag lang sobra. Yes, ang tatakbo ng mga tao. Susugod na. Kasi walang marami dito. Ikaw or si person, jealous type. Pati ka niya ma-let go. May possibility ayaw ka niya talagang mapunta sa iba. Ngayon, kung ano manginig sa'yo na sinasabi ko mapunta sa iba, pwede mo pag-aralan mabuti. O kasi nakakilala sa person mo Kung may message sa'yo si person, ano gusto niya sabihin sa'yo sa reading natin? Ba't di ka niya ma-let go? Ano reason? Ang ganda ng eyes mo. Insecurity mo ba yung eyes mo? Pwede mo din pag-aralan.
something sa eyes. Sa mata. Baka kasi, niirap-irap yung mata mo. Niirap-irap. Ano ba yun? Eh, kilala ako expert dito eh. Mapagiti ko lang kayo. Ano lang tayo dito? Receive, open. Tinan mo to, oh. Yung sinagot to talaga, oh. Pati ka malet go ni person. Siyempre. Hihinaing siya, eh. Sorry, mahal, ika'y nasaktan. Bumalik ka na sa akin. Parang inis talaga. Tinan mo. Parang inis, diba? Ba't di ka niya ma-let go? Eh kasi may kasalanan siya sa'yo, ah. Kasalanan siya sa'yo. Nanginayang siya sa pinagsamahan nyo. Possible, nababaitan siya sa'yo, nagagandahan pa. Nasa palad na niya, pinakawalan niya pa. Ngayon, wala tayong judgment. Wala tayong judgment sa sitwasyon ni person. Ikaw pa nakaalam kung ex mo to tinatanong mo, bakit kayo nagkahiwalay? Ikaw nakakaalam ng sitwasyon. Possibly lang, nahiya si person sa'yo. Sobrang nahiya siya sa ginawa niya. Alam niya naghihiling ka ngayon. Alam niya na nagtatry ka mag-move on sa life mo. Hindi ka niya malat go kasi feeling niya hindi pa tapos tong chapter na to. Hindi niya pa nakikita nagko-close yung chapter. Pakiramdam niya, pwede pa kayo magkasama, magkabalikan. Yung iba sa inyo magkabalikan, yung iba sa inyo magkita. Pwede gusto ka niya makita. Pag-aralan mo yung mga messages na binigay natin sa reading. Ngayon, add ko lang kung naghihiling ka sa time na reading, kung meron kang pinagdadaanan physically, i-claim mo na makaka-recover ka sa anumang health concern na meron ka. Bariting call good na tayo. Di ko na-extend ang video. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And if gusto mo ng personal reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisatarot@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone sa mga nag-support sa channel ko. And thank you din sa mga nag-follow sa akin sa Facebook page. Super na-appreciate ko kayong lahat. Sana makagawa pa tayo ng madami readings in the future. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic, bakit hindi ka niya ma-let go? Yan. And this is a general tarot card reading, so take what resonate and leave the rest. I-shuffle lang tayo ng cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo akong i-channel a message para sa group number 3. And sana clear message. So use your intuition sa reading natin. So, kuha tayo dito ng cards. And then, gawin natin reading mo. Yan. Tingnan natin ayusin ko lang. So, tingnan natin. Bakit di ka niya ma-let go? Judgment. Ace of Wands. Nine of Swords. The Tower. The Star. Sa ilalim. Six of Cups. Okay. Mag-add lang tayo ng cards sa. Tingnan natin. You have to use your intuition sa reading natin. Kung sasabihin sa'yo si person, ano yon? Ba't hindi ka niya ma-let go? I love you. Thank you po sa panonood ng video. Tinapos agad yung reading. Lagay ko doon. Gusto ko to si person, Diretso. Sinagot agad.
Grabe, no? Tingnan natin na. I want to tell you how I feel. Tingnan natin na. May sasabihin sa'yo si person. Ba't hindi ka niya ma-let go? I want to be more than friends. I know that I crossed the line with you. Sa ilalim, I couldn't let you get close to me. Marami sa inyo magkaibigan kayo ni person na nag-cross ng line. Magkaibigan kayo. Wala man tayong judgment Pwedeng magkaibigan kayo ni person and then nagka-developan. Or magkaibigan kayo ni person na nag-cross kayo ng line. Nasa ba kasi yung line? Nag-cross ng line. Nag-tower si person. Tower kasi is parang shocking. Pwede na shock si person. Hindi niya expect na magkakaroon siya ng feelings sa'yo. Possible. Ang tanong, ba't siya nagulat? Possible kasi tinitignan kanya as kaibigan sa mahabang panahon. Ito parang magkaibigan lang talaga kayo. Iba sa inyo best friends. So, pero wala siyang intention na magkaroon ng connection talaga sa'yo. O, sabihin ko lang. Marami dito, wala siyang intention na magkaroon ng relationship. I couldn't let you get close to me. But then, biglaan na lang nangyari. Judgment. Possible na gusto ka ni person kasi naipakita niya sa'yo ang personality niya and wala kang judgment sa kanya. Ito maganda pag magkaibigan kayo ng person. Nagsimula kayo as parang friends din. Kasi kilalang kilala nyo isa't isa. Misa kasi, hindi tayo naiilang sa kaibigan natin. Pinapakita talaga natin yung nakakahiyang side. Kumpara pagkarelasyon. Papansin mo to. Minsan kilala pa tayo ng kaibigan natin kaysa sa actual na karelasyon. Minsan, nangyayari pa yon. Always naman, mas maganda kung mas kilala ka ng karelasyon mo kumpara sa kahit na sino. Kasi siya yung pinakamalapit sa'yo. Pero minsan, naiilang tayo. Na ipakita yung side natin na yon na ayaw natin ipakita sa ibang tao. Minsan nagiging open and vulnerable tayo sa mga friends natin. So, marami sa inyo, may posibilidad. Wala siyang intention na maging partner ka. Wala siyang intention na magkaroon kayo ng connection. Or nakikita ka lang niya as kaibigan. And then, nagkaroon na spark. So, parang ito yung suddenly, naisip ka niya sa gabi. Pwede, naisip ka niya bago matulog. Or nagugulan na talaga siya sa nararamdaman niya sa'yo. Nagka-internal struggle si person. Confusion. Pagkabalisa. Pangamba. Takot. Ang tanong, nakakatakot ba magmahal? Lalim ni person, Alam mo yun? Ano yung ma-feel yung deep emotion? Yung mga negative deep emotion like sadness or yung pwedeng galit, jealousy, na kalimitan, lumalabas yan kapag papasok tayo sa relationship. Pwedeng iwas siya sa ganito, mga emosyon. Gusto lang niya chill, relax, and more. Gusto lang niya ng happy, chill. Parang cool lang tayo, guys. Cool. Chill. Parang ganun lang siya. Pero na-meet ka niya, pumunta siya sa roller coaster ride ng emosyon niya. Ito pa hindi niya nakilala yung sarili niya. May judgment talaga siya sa sarili niya na ano nangyari sa akin? What's happening to me? Mapagiti ko lang kayo. Kaya minsan talaga, hindi ko alam sa inyo guys ako ay tarot reader. Minsan talaga, pag nasobrang ka ng love, hindi ka na makakatulog. Maraming mga tao na-stress na talaga pag na-in love. Ngayon, syempre ikaw nakakilala sa sarili mo. Kapag dumadaan ka sa mga mahirap na emosyon, nandiyan naman ang family and friends mo para suportahan ka. Always naman yan as a responsible tarot reader. Like ko pinapayo yan kung nakakaramdam ka ng matinding emosyon,
Dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman mo sa isang tao at hindi mo alam kung anong gagawin, pwede ka naman mag-vent out, magsabi sa mga friends mo para matulungan ka nila. Paalala lang yon, hindi ka nag-iisa. And always kapag nalulungkot ka, punta ka lang sa channel ko. Wala kang makasama, wala kang makausap. Gusto mo lang ng may tao makulit, kasing kulit ko. Sasalita sa background, always naman pwede kang pumunta sa channel ko. Hindi man kita naririnig, napifeel naman kita. Tinatakot kita. Hindi naman. Mama kasi sa inyo, sinisarili mo yung problema mo. Pati ka malet ko ni person, nag-aalala siya sa'yo. Kasi alam niya na sinasarili mo yung problema mo. Hindi ka nagsasabi sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo. May posibilidad. Talagang pinipilit mong kayanin. Meron tayong tinatawag na mental health awareness. Always naman daw magda-diagnose. Pero mental health awareness, yes. May mga tao kasi magaling magdala ng problema. Hindi halata. So, pag dumadaan tayo sa struggle at hindi natin kaya personally, kasi tayo makakaalam sa sarili natin kung kaya natin. Kung hindi natin kaya, mag-reach out tayo sa mga tao sa paligid natin. Diba? Lagi ko yung pinapayo. May mga expert na pwedeng tumulong sa atin. May mga tao na mas nakakaalam kung paano tayo tulungan. Kung hindi natin kaya, magsalita, mag-reach out. Always siya na pinapayo ko. Ngayon, back tayo sa topic. Ba't hindi kanya ma-let go? Isang sagot eh. Isang sagot. Mahal ka niya. Ngayon, kung feeling mo, ma'am, hindi ako love ni person, pwede kang pumunta sa ibang group. Pwede ka lumipat ng group. Yes. Yung energy kasi na reading, parang, para isang tao, hindi niya gustong ma-involve sa isa pang tao. Parang ayaw niya ma-involve at magkarelasyon, and then suddenly, dumating na lang yung person na yun, nagkaroon siyang wake-up call na bakit ayaw niya magmahal. Ito yung na-trigger siya talaga ng person na ba't ayaw niya ng relationship at ayaw niya magmahal. Minsan dumarting sa buhay natin yung tao na yun, nagigisingin tayo sa pagpapanggap natin. Na okay lang ako, hindi ko kailangan ng love. Yung parang yun, anong darating yung person na yun, na nagigisingin tayo para iparamdam sa atin na minsan, gusto din natin mahalin at magmahal. Minsan, I want to be more than friends. Kung friends kayo, mati ka niya ma-let go. Kasi hindi ka lang lover niya, friend ka niya. Hindi ka lang niya tinitingnan as someone na love niya. Tinitingnan ka niya as someone na kaibigan niya. Nando ka sa panahon na wala nakikinig sa kanya. Nagsasuffer mental health niya, pwede. Or nagbe-breakdown na siya. Or madilim na ang tingin niya sa mundo, pwede. Nando ka sa tabi niya, parang nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Ito parang hindi mo pinabayaan si person. Sa mga panahon nahirapan siya makatulog, nando ka sa tabi niya. Sa mga panahon sumasakit ang ulo niya, nando ka sa tabi niya. Pakiramdam ni person, napaka-healing ng energy mo. Ito yung parang may love kang binibigay sa kanya na natatouch yung emotion niya. May mga tao sa mundo na nag-exist pero namamanhid ang emosyon. Hindi ako paparinig. Kung lalaliman lang natin ng channeling, may mga tao sa mundo na namamanhid. Kasi dahil ang dami na saksihan sa mundo na pagkaguho, alam mo yon, yung parang, yung mga tao na nararamdaman nila na parang, pinilit naman nilang maging maayos, maging tama, ginawa naman nilang tama, and then parang paulit-ulit gumuguho yung mundo nila na hindi nila maipaliwanag kung bakit. Sabi ko nga sa pinost ko sa Facebook, hindi tayo biktima. Pero, hindi natin itatanggi na may mga pagkakataon na hindi natin ginugusto nangyari sa buhay natin. Na may mga pagkakataon na nailalagay tayo ng ibang tao sa hindi magandang sitwasyon. Pero nasa atin pa rin ang responsibility na tulungan sarili natin. Nandito si The Star sa reading, and always naman si The Star. Card ito nagpapakita na
pagbangon, na hindi mawala ng pag-asa. Pwedeng umaasa si person na in the end kayo pa rin. Na ikaw si the one. Ibigyan din kita ng channel song. Huwag ka magtampo. Matampuin ka siguro ng person. Kung nagtatampo ka kasi feeling mo, hindi ka binigyan ng oras si person, hindi ka niya pinarioritize. Minsan kailangan mo lang pakiramdaman si person mo. Kasi, yung nafe-feel niya at yung action niya is possible magkasalungat, magkaibang direction. Sabihin, pwedeng nakikita mo parang wala siyang pakiramdam or feelings sa'yo, pero nandun naman yung feelings talaga sa loob. Ang turtle kasi, may hard shell. Alam mo yon, sa labas, hard exterior. Protection niya kasi yung shell. Protective si person sa heart niya, protective siya sa sarili niya. I couldn't let you get close to me. So possibly, malalim itong pinanggagalingan ni person. Pero kung tinatanong mo lang, bakit hindi niya ako ma-let go? Kasi ikaw yung bahay na yon. Alam mo yun, ikaw yung parang shell na yon sa kanya. Ikaw kasi nakakaalam eh. May mga tao na, alam mo yun, may tinatawag silang special person. Kasi yung person na yun, feels like home. Mag-add lang tayo isang message dito bago natin close sa reading. And thank you everyone for watching our video. I love the way you speak. So, before natin close sa reading, bigay ko na yung song. May Taylor Swift ito Os version. Yakatas song At di ka ma-let go ni person. Hanggat hindi pa kinakasal, may pag-asa pa. Mapagtila kita. Tingnan natin to. Don't wait or say a single vowel. You need to hear me out. And they said, speak now. I think all good na tayo sa reading. Thank you group number 3 sa panonood ng video natin. And sana makagawa pa tayo ng madaming readings in the future. Thank you everyone for watching our video. And I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste!